Lumihis ng direksyon ang helicopter na sinasakyan ni Zofan nung mag-umpisa na ang labanan. Palihim silang nagtungo sa isang bumagsak na lungsod na nasa gitna ng disyerto. Sinabi ni Mr. Sikong na ang lungsod nga raw na ito ay itinayo ng mga taga-Sarole Desert Tribe bago pa man mangyari ang Night of the Starfall at nawasak lang daw ito nang dahil sa isang monster wave. Binanggit din ni Mr. Sikong na minsan na rin daw siyang tumira doon nung isang maliit na bata pa lang siya kaya kabisado niya ang lugar na ito. Sinabi niya rin na may pwesto nga raw doon na maaari silang lumapag na hindi basta-bastang makikita ng mga halimaw. Nagsalita ang ating bida at sinabihan ng lahat na parang may mali nga raw doon, nakakaramdam nga raw siya ngayon ng napakaraming aura. Hanggang sa isa-isa nang lumabas sa ilalim ng mga buhangin ang mga nilalang na naramdaman ng ating bida. Nag-alala ang buong grupo noong mapagtanto nila na may nag-aabang na rin daw palang halimaw sa lugar kung saan nila balak lumapag. Agad na lumabas ng helicopter si Fu Guanfeng at sinabihan ang kanyang mga kasama na siya na raw ang bahala sa mga halimaw na ito. Ipagpatuloy nga lang daw ng mga ito ang orihinal nilang plano habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw. Agad na inilabas ni Fu Guanfeng ang kanyang SS-rank divine weapon na tinatawag na Thousand Sharp Blades. Noong maihanda na niya ito ay doon na niya sinimulang atakihin ang napakaraming halimaw. Bukod sa kanyang divine weapon ay ini-activate na rin niya ang kanyang SS-rank battle skill na tinatawag na Lone Glow Blade Rain. Namangha ang ating bida habang pinapanood ang ginagawang pakikipaglaban ng Palace Lord. Sinabi ni Fu Guanfeng na mas mababa pa nga raw ng kaunti ang level niya sa isang advanced war god pero malaki pa rin daw naman ang maitutulong niya sa pagkalaban sa napakaraming bilang ng mga halimaw. Nabahala si Zofan noong may bigla siyang naramdaman. Bakit nga raw pakiramdam niya ay may isang napakapanganib na kalaban ang palihim na nagmamatsyag sa kanila. Naubos na ni Fu Guanfeng ang unang grupo ng mga halimaw na susugod dapat sa sinasakyan nilang helicopter. Sinabihan ng ating bida ang Palace Lord nang mag-ingat daw ito dahil may isa na naman daw grupo ng mga flying monster ang papalapit sa kanila. Naramdaman ni Mr. Sikong na may mga intermediate level monster kings na nga raw ngayon sa mga bagong dating na halimaw. Pinayuhan niya si Fu Guanfeng nang huwag daw nitong pagurin masyado ang sarili nito, magsabi lang daw ito sa kanila kung kailangan na nito ng tulong. Sumagot naman si Fu Guanfeng at sinabihan ang kanyang mga kasama na nakalimutan na ba raw ng mga ito kung bakit siya ang naging War God's Palace Lord. Siya na nga lang daw muna ang makikipaglaban dahil makakaya pa naman daw niyang talunin ang mga paparating na intermediate level monster kings. Nag-alala si Zofan dahil hindi pa nga raw nakakapag-breakthrough ang Palace Lord sa pagiging isang advanced war god. Hindi ba raw parang napakapanganib na labanan nito ng mag-isa ang ganoong karaming intermediate level monster king? Sa pag-aalala ng ating bida ay hindi na nito napigilan na tanungin ang Mercenary Association President kung magiging ayos lang ba raw ang Palace Lord. Sumagot ang Mercenary Association President at sinabihan si Zofan nang wala raw itong dapat na ipag-alala. Ang rason nga raw kung bakit kay Fu Guanfeng ibinigay noon ang posisyon na War God's Palace Lord ay nang dahil sa mag-isa nito nung inubos ang isang hukbo ng mga intermediate level monster kings. Noong mga panahon nga raw na yun ay kaka-breakthrough pa lang nito sa intermediate war god realm. Ngayon nga raw ay nasa peak intermediate war god na ito kaya magiging ayos lang ito. Sinabi rin ng Mercenary Association President na ang mga sandata at martial arts skill nga raw na gamit-gamit ng War God's Palace Lord ay napaka-epektibo sa pagharap sa malaking bilang ng mga halimaw. Muli na namang inihanda ni Fu Guanfeng ang kanyang divine weapon na Thousand Sharp Blades, sinabihan niya ang mga halimaw na pagbibigyan niya nga raw ang mga ito na matikman ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Dinaanan ni Fu Guanfeng ang mga kalaban niyang halimaw gamit ang kanyang malabuhawing pag-atake nung i-activate na niya ang kanyang skill na Lone Glow Tornado of Blades. Namangha muli ang ating bida sa lakas na ipinapakita ng Palace Lord laban sa napakaraming halimaw. Sinabi ni Mr. Sikong na mukhang maaari na raw silang lumapag dahil medyo paubos na rin daw ang mga halimaw sa dumating na monster swarm. Iniwan nila ang kanilang sinakyang helicopter sa isang tagong lugar. Nagtanong ang Mercenary Association President kay Mr. Sikong kung ayos pa rin daw ba kaya ang sikretong lagusan na nabanggit nito kahit na halos nawasak na ng mga halimaw ang buong lungsod. Sumagot naman si Mr. Sikong at sinabi na wala raw ang mga itong dapat na ipag-alala. Malamang nga raw ay ayos pa rin ang sikretong lagusan dahil kahit ang isang Dominator level monster ay hindi ito kayang mawasak.
Ipinaliwanag ni Mr. Sikong na ang tao raw na gumawa ng nabanggit niyang sikretong lagusan ay hindi isang ordinaryong tao. Ito nga raw ang direct disciple ng dating pinakamalakas na tao sa buong mundo. Tinanong ng Mercenary Association President si Mr. Sikong kung sino raw ang pinakamalakas na tao na tinutukoy nito, hindi pa niya nga raw ito naririnig noon. Sumagot si Mr. Sikong na normal lang daw na hindi nila ito kilala lalo na't ang tinutukoy niya nga raw ay ang tao na naging pinakamalakas sa mundo bago pa man mangyari ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw. Simula nga raw nang mangyari ang Starfall Night ay naging napakagulo na ng mundo, kaya marami ng pangalan ng mga pinakamahuhusay na personalidad ang tuluyan ang nakalimutan ng mga tao. Sinabi ni Mr. Sikong na magkaganoon pa man, ang powerhouse expert nga raw na nabanggit niya ay karapat-dapat lang talaga na makilala noon bilang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Napaisip ang ating bida kung ang dating world's strongest person nga ba raw na binabanggit ngayon ni Old Master Sikong ay ang kanyang misteryosong senior. Napapaisip siya kung nagkaroon na ba raw ito dati ng isang direct disciple bago pa man siya nito naturuan. Habang naglalakad ang mga miyembro ng Assassination Battle Team ay nagkaroon ng mga kakaibang paggalaw sa ilalim ng disyerto. Noong makalabas na ang isa sa mga ito ay agad nitong inatake ang nakatalikod na si Fu Guanfeng. Mabuti na lang at naramdaman agad ito ng ating bida kaya agad niyang nailigtas ang Palace Lord. Sinabihan niya rin ang kanyang mga kasama na humanda na raw ang mga ito dahil mayroon na raw silang kalaban. Ang mga halimaw na makakaharap ngayon ni Zhou Fan ay mga SS-level Monster King na tinatawag na Rock-Armored Monster. Nangamba si Fu Guanfeng dahil wala nga raw siyang sapat na oras para ihanda ang kanyang SS Divine Weapon na 1,000 Sharp Blades. Pero mabilis rin lang na nawala ang kanyang pangamba noong makita niya na nadepensahan ng ating bida ang pag-atake ng tatlong halimaw na sumulpot sa kanilang likuran. Nagsalita si Fu Guanfeng at pinasalamatan si Mr. Zhou Fan sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Sinabihan naman ng ating bida ang Palace Lord na kahit Zhou Fan na lang daw ang itawag nito sa kanya. Humiyaw ang Mercenary Association President para balaan ang lahat na sinusugod na raw ulit sila ng mga bagong dating na kalaban. Bago pa man makababa ang mga papalapit na halimaw ay agad na itong inatake ng Mercenary Association President. May mga halimaw muli na lumabas sa ilalim ng disyerto pero sa pagkakataong ito ay nakahanda na si Fu Guanfeng para atakihin ang mga ito. Habang nakikipaglaban ay sinabi ni Mr. Sikong na ang mga halimaw nga raw na kinakalaban nila ngayon ay may napakatigas na depensa, ibang-ibang araw ang mga ito kumpara sa mga intermediate level Monster Kings na unang nakalaban kanina ni Fu Guanfeng. Pinagpatuloy pa rin ng ating bida ang kanyang pag-atake hanggang sa mabasag na niya ang depensa ng mga kinakalaban niyang halimaw. Hindi na rin nagtagal at nagawa na niyang makapatay ng isang halimaw. Doon na siya nakatanggap ng notification na makakakuha raw siya ng unassigned stat points nang dahil sa pagkakapatay niya sa isang rock-armored monster. Nabahala ang ating bida noong malaman na nito ang tawag sa mga kalaban nilang halimaw, mukhang nagmula nga raw ang mga halimaw na ito sa Giant Rock Monster Cave. Nagtaka si Zhou Fan kung bakit muli na naman niyang naramdaman na parang may nagmamatsyag sa kanya. Natuwa ang isang halimaw dahil nakahanap nga raw siya ng pagkakataon para maatake ang ating bida. Pero hindi natuloy ang binabalak niya noong bigla na lang humarap si Zhou Fan para dumipensa sa ginawa niyang pag-atake. Nagulat ang halimaw dahil hindi ito makapaniwala na mabibisto ng ating bida ang kanyang palihim na pag-atake. Nagtaka naman si Mr. Sikong noong marinig nito na nagsalita ang isang halimaw. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na dulot ng pagtatama ng pag-atake ng halimaw at espada ng ating bida. Napatanong ang Mercenary Association President kung ano raw itong nakakakilabot na aura na kanilang nararamdaman. Sinabi naman ni Mr. Sikong na nakakasigurado nga raw siya na hindi lang ito kagagawa ng isang intermediate level Monster King. Nagsalita si Zhou Fan at sinabi na hindi niya raw inasahan na palihim siyang aatakihin ng isang Dominator. Tinanong naman ng halimaw ang ating bida kung paano raw siya nito nakilala. Nagulat ang Mercenary Association President noong marinig nito na isa palang Dominator-level monster ang kinakaharap ngayon ni Zhou Fan. Nagtanong muli ang halimaw kung paano nga raw siya nakilala ng ating bida, inakala nga raw niya na perpekto na ang kanyang pagpapanggap. Sumagot si Zhou Fan at sinabihan ang Giant Rock Dominator na hindi raw uubra sa mga mata niya kahit ano pang pagpapanggap ang gawin nito. Shout out kay Idol Realm Pak Ingan sa pagbibigay ng 50 stat points.
Maraming salamat po. Sinabi ng Mercenary Association President na ito na raw pala ang Dominator ng Giant Rock Monster Cave. Nagsalita ang halimaw at sinabi na hindi niya nga raw inasahan na isang araw pala talagang problema sa kanila ang ating bida. Bigla na lang nagpakawala ng napakalakas na kapangyarihan ang Giant Rock Dominator. Sinabi ni Mr. Sikong na sa aurang araw na nararamdaman nila ngayon, ay walang duda na isang araw talaga itong Dominator-level monster. Nagsalita muli ang halimaw at sinabi na matagal na panahon na nga raw siyang naghihintay para makaharap ang ating bida. Sinabi ni Mr. Sikong na ang Giant Rock Dominator nga raw ay ang sinasabing pangalawa sa pinakamisteryosong Dominator. Ayon nga raw sa nalalaman nilang impormasyon ay napakatibay ng depensa na taglay nito kaya mas mabuti nga raw na wag nila itong kakalabanin ng harapan. Sinabihan ni Mr. Sikong ang lahat ng mag-ingat daw ang mga ito noong mapansin niya na bigla na lang nawala ang halimaw. Bigla na lang sumulpot ang Giant Rock Dominator sa likuran ni Fu Guanfeng at sinabi na hindi lang daw siya sa depensa mahusay. Hindi na nakaiwas pa si Fu Guanfeng nang dahil sa biglaang pag-atake ng halimaw. Pinagyabang ng Giant Rock Dominator na kung gaano nga raw kalakas ang kanyang depensa ay ganoon din kalakas ang kanyang mga pag-atake. Uunahin na nga raw niyang patayin si Fu Guanfeng nang dahil sa pagpatay nito kanina sa mga alagad niyang halimaw. Nag-alala ang Mercenary Association President dahil nanganganib na nga raw ang buhay ni Fu Guanfeng. Nakaramdam din ng inis ang ating bida dahil hindi nga raw siya aabot sa oras para iligtas ito. Mabuti na lang at may naisip din agad na paraan si Zhou Fan. Agad niyang pinagamit kay Little Gray ang suppression effect nito para mapatigil ng saglit ang halimaw. Noong gawin yun ni Little Gray ay doon na nagkaroon ng pagkakataon ng ating bida na atakihin ang Giant Rock Dominator para tigilan na nito ang pag-atake kay Fu Guanfeng. Nagulat ang halimaw noong maramdaman niya na nagkasugat ang kanyang dibdib. Sinabihan ni Zhou Fan ang Giant Rock Dominator na wag nga raw nitong atakihin ng iba dahil siya nga raw ang kalaban nito. Sinabi ng halimaw na hindi niya nga raw inasahan na magagawang mapinsala ng espada ng ating bida ang kanyang matigas na armor. Naisip ng Giant Rock Dominator na tama nga raw ang mga sinabi ni Sheng Dan na malaking banta na para sa kanila ang taong si Zhou Fan at ang bagong Monster Emperor. Pero kailangan pa rin daw niyang subukan kung gaano ba raw talaga kalakas ang mga ito. Nagsalita ang Giant Rock Dominator at sinabi na sang-ayon nga raw siya sa sinabi nito na sila na lang ang maglaban. Hindi nga raw karapat-dapat ang iba nitong mga kasama para makalaban siya kaya ipapakain na lang niya ang mga ito sa kanyang mga alagad. Nagtaka sina Mr. Sikong noong bigla na lang lumindol ng malakas ang kanilang paligid. Hanggang sa doon na nga isa-isang nagsilabas ang mga Advanced Monster Kings na Giant Rock Armored Monsters. Nakilala ni Mr. Sikong at ng Mercenary Association President ang mga naglalakihang Giant Rock Armored Monsters. Ito nga raw ang mga halimaw na kayang umasak ng isang lungsod sa loob lang ng 2 oras. Sinabi ng Giant Rock Dominator na dahil nga raw naroon na ang kanyang mga malalakas na alagad, maaari na nga raw sila ngayong maglaban ng patas. Nabahala si Zhou Fan para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Umatake na ang Giant Rock Dominator at sinabihan ng ating bida na bakit nga raw nakatuon ang atensyon nito sa iba gayong naglalaban pa sila, mukhang hinahanap na nga raw nito ang kanyang kamatayan. Walang takot na kinaharap ni Zhou Fan ang pag-atake na ginawa ng Giant Rock Dominator. Sinalubong na rin ni Mr. Sikong ang isa sa mga papalapit sa kanilang Giant Rock Armored Monster. Pinaulanan niya agad ito ng sunod-sunod na pag-atake para mabawasan na agad ang kanilang kalaban. Pero nagulat na lang siya dahil hindi man lang nagpatinag ang halimaw kahit na napakarami ng pag-atake ang tinamo nito. Hindi naman makalaban ang Mercenary Association President dahil sa kailangan nitong bitbitin ng sugatan na si Fu Guanfeng. Nag-alala si Zhou Fan noong makita nito ang kalagayan ng kanyang mga kasama. Sinabi ng Giant Rock Dominator na talagang malakas nga raw ang ating bida, kaso nga lang daw ay napakahihina naman ng mga kasama nito. Inasar niya rin si Zhou Fan at tinanong kung ano na raw ang gagawin nito, tatayo na lang ba raw ito at panunuurin ang mga kasamahan nito na nalalagay ngayon sa panganib. Naisip ng ating bida na napakatusaw nga raw pala ng Giant Rock Dominator kaysa sa inaasahan niya, mahirap nga raw pala itong makalaban. Naisip niya rin na kritikal na nga raw ang kanilang sitwasyon, mukhang kailangan nga raw niyang makipagtulungan kay Little Gray para mailigtas niya ang kanyang mga kasamahan.
May bigla na lang nagpakawala ng isang malakas na pag-atake. Tumama ang pag-ataking ito sa likuran ng Giant Rock Dominator. Nagtaka ang halimaw kung sino raw itong namamakialam sa kanyang pakikipaglaban. Pagkatingin nila sa direksyon kung saan nagmula ang pag-atake ay doon na nila nakita ang isang babae. Naisip ni Zofan na mukhang isang araw ito sa mga miyembro ng Desert Tribe. Muli na namang nagpakawala si Matriarch Laura ng mga nagliliyab na palaso. Ipinatama niya ang mga ito sa mga halimaw para pansamantalang mahinto ang ginagawa ng mga itong pag-atake. Sinabihan ni Zofan ang kanyang mga kasama na bilisan daw ng mga ito ang pagtakas habang nababalot pa ng makapal na usok ang mga halimaw. Tinawag ni Laura ang grupo ng ating bida at sinabi na sumunod daw ang mga ito sa kanya. Hindi naman nag-alinlangan sina Zofan na sundan ito dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. Noong makapasok na silang lahat ay doon na nagsara ang pinasukan nilang pinto. Hanggang sa bigla na lang ding naglaho ang gusali kung saan sila tumakbo. Nagtaka rin ang Giant Rock Dominator sa paglalaho ng isang gusali, mukhang isang araw ito sa mga kakayahan ng mga taga-Sarolai Desert Tribe. Talagang isa nga rin daw problema ang mga taga-Desert Tribe dahil sa husay ng mga itong magtago. May nagtanong sa Giant Rock Dominator gamit ang kanyang isipan kung ano na raw ang kasalukuyang sitwasyon. Tinanong din ito kung talaga nga bang malaking banta para sa kanila ang taong si Zofan gaya ng ibinalita sa kanila ni Sheng Dan. Sumagot ang Giant Rock Dominator at sinabi na kakatapos niya nga lang daw makalaban si Zofan at masasabi niya nga raw na isa nga itong malaking banta para sa kanila. Noong nakalaban niya nga raw kanina si Zofan at ang bagong Monster Emperor ay wala siyang kasiguraduhan na magagawa niyang manalo gamit ang kanyang lakas. Sinabi ng kausap ng Giant Rock Dominator na kung ganoon daw ay gagawin na lang nila ang kanilang orihinal na plano. Kailangan nga raw nilang siguraduhin na parehas nilang mapapatay ang taong si Zofan at ang bagong Monster Emperor. Habang sumusunod ay tinanong ni Mr. C kung si Laura kung ito na ba raw ngayon ang kasalukuyang matriarch ng Desert Tribe. Hindi niya nga raw inasahan na 10 taon na palang patay ang ama nito, wala nga raw siyang nabalitaan noon tungkol sa pagkamatay nito. Sinabi ni Laura na noong nabubuhay pa nga raw ang kanyang ama ay nababanggit na rin ito si Mr. Sikong. Pero kakaunti nga lang daw ang nalalaman niya tungkol kay Mr. Sikong kaya hindi na niya ito nasabihan noong mga panahon na namatay ang kanyang ama. Naisip ni Zofan na anak nga raw si Laura ng dating pinuno ng Desert Tribe. Iniisip niya kung ang ama nga ba raw nito ang nabanggit ni Mr. Sikong na direct disciple ng kanyang misteryosong senior. Nagsalita ang Wasp King at biniro ang kanyang Master Zofan na sabihan daw nito ang magandang babae na tawagin siya nito ng martial uncle, ang bidang araw natin ang totoong direct disciple dahil dito mismo itinuro ng misteryosong lalaki ang mga nalalaman nito. Sinabihan naman ni Zofan ang Wasp King nang wala nga raw siyang panahon para makipagbiruan dito. Nagtaka ang ating bida noong bigla na lang siyang tingnan ni Laura, napaisip siya kung nadiskubre ba raw nito ang presensya ng Wasp King. Tinanong na lang niya si Laura kung may kailangan ba raw ito sa kanya. Sumagot naman si Laura nang wala naman daw, hindi niya lang daw inasahan na mas bata pa pala sa kanya ang pinakamalakas na miyembro ng binuong assassination battle team ng bansang Xena. Sinabi ng Mercenary Association President na mukhang wala nga raw sa ugali ng mga taga-Desert Tribe ang pagpapaligoy-ligoy, marahil nga raw ay nabighani na kay Zofan ang magandang babaeng ito. Biniro muli ng Wasp King ang ating bida na talagang napakalakas nga raw ng karisma nito, maging ang martialness nga raw nito ay parang nagkakagusto na rin sa kanya. Natuwa si Little Gray sa tinik ng kanilang master pagdating sa babae, pero sinabihan ni Zofan ang Wasp King nang manahimik na lang daw ito at wag daw itong puro kalokohan. Ipinaalam ni Mr. Sikong na ang pinakalayunin daw ng kanilang misyon ay ang pasukin ng napakalaking Monster Cave. Tinanong niya si Laura kung may paraan ba raw ito para makapunta sa Monster Cave kahit na naroon pa lang sila sa teritoryo ng Desert Tribe. Sumagot naman si Laura na may paraan nga raw siya para makapuslit sa loob ng bagong Monster Cave. Pero punong-puno nga raw ng panganib ang loob ng malaking kuweba, hindi nga rin daw sila nakakasigurado kung 4 lang ba raw talaga ang Dominator-level monsters na nananatili doon. Sinabi rin ni Laura na nirerespeto niya raw ang tapang ng mga ito pero sa palagay niya nga raw ay hindi sapat ang lakas ng mga ito para sa binabalak nilang gawin. Sumang-ayon si Fu Guanfeng sa mga salitang sinabi ni Matriarch Laura.
Nagsalita rin si Zoufan at sinabi na hindi nga raw talaga sapat ang kanilang lakas lalo na't higit na mas malakas nga raw ang Giant Rock Dominator kumpara sa Eastern Sea Dominator at mga Dominator-level monsters na napatay niya sa Imperial Capital. Marahil nga raw ay mga pseudo-Dominator-level monsters pa nga lang daw ang mga nakaharap niya noon pero pinahirapan na siya ng mga ito ng sobra.